So mga kaibigan, na magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel mga kaibigan. May spiritual life story mga kaibigan. Sana ay suportahan nyo ko mga kaibigan. At sana magustuhan ninyo ang aking content. Ako ay hindi nag-i-edit ng aking mga content. Ito ay purong sarili kong gawa mga kaibigan. Ito ay aking galing mismo sa aking nalalaman at galing mismo sa aking kaalaman. So mga kaibigan, magbabasa tayo ng Biblia at ang babasahin natin ngayon ay ang ikalawang kabanata ng Genesis mga kaibigan, versikulo 4. At ito mga kaibigan ay ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa ating daigdig. So mga kaibigan, ika-4 na versikulo. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. So ang kasaysayan mga idol, unang nilikha niya ang mga bagay, mga hayop, mga kagaya na lang ng mga puno, mga damo, bago nilikha ang tao. So pagkatapos niyang likhain ng tao, siya ay nagpahinga, kaya sinabi niya dito sa ika-3 versikulo, at binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So ayan ang kasaysayan ng ating mundo mga kaibigan. Nung nilikha ang daigdig, ay kinumpleto ng Diyos at ang pinakahuli niyang nilikha ay tayong mga tao. Bakit nga ba tayong mga tao ang huling nilikha? Dahil tayo ang pinaka-espesyal sa lahat, mga kaibigan. Bakit nga ba matatawag natin na tayo ang pinaka-espesyal sa lahat? Kasi ang Diyos ay napaka-perfecto sa kanyang mga plano. Bago niya likhain ng tao, ay nilikha niya muna ang lahat ng pangangailangan ng tao. Mga puno na siyang gagamitin ng tao paggawa ng tahanan. Basta kung anong mga bagay na pwedeng mapakinabangan ng tao dito sa mundo mga kaibigan. Kaya masasabi ko na tayo ang pinaka-espesyal kahit tayo ang pinakahuli. Pangalawa, sa atin ipinagkatiwala ang lahat ng mga nilikhang may buhay, kagaya ng mga hayop, o mga ibon o mga isda sa dagat. Sila ay pinagkatiwala sa atin at pwede natin silang kainin maliban sa mga ipinagbabawal. Kaya napaka-espesyal nating mga tao mga kaibigan. At ang sinabi niya na binasbasan ng ika-7 araw ay yun ang araw ng kanyang pagpapahinga mga kaibigan, ay ginawa niyang banal. Yun nga, sinabi ko dun sa nauna kong content, ang mga tao na dapat ay magpahinga sa ika-7 araw, ang ginawa ay nagsusugal. Kaya sa panahon ngayon, tayo ay nasadlak sa hindi magandang sitwasyon. Kagaya na lang ng panahon natin ngayon. Biglang nagkaroon ng mga trahedya kung ano man. Dahil ito ay dahil sa kagagawa ng tao. So, yun lang mga kaibigan. At sana ay pagpalain tayo ng Panginoon at sana iiwas tayo sa kapamakan sa lahat ng panahon. So, ingat kayo mga kaibigan.